Hoy, magandang umaga ha. Magandang umaga sa lahat ng magaganda sa buong mundo ha. Sa lahat ng mga Pilipino ha na nakasubaybay sa Agent ng Bayan. Magandang umaga sa inyong lahat ha. At tayo ay nandito ngayon ano. Nandito kasalukuyang kinakagat ng lamig dito sa Japan. Kaya ako nag-live ay dahil nga dito gusto kong bigyan ng reaksyon at opinion itong post patungkol dito kay Gibo at sinasabi na baka magising na lang tayo isang araw na itong si Gibo Teodoro na ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagkat itong grupo ng mga ito talaga nga naman na nagsisikap sila kung paano sila magsasagawa ng damage control at ito ay isa rin doon sa mga tawag dito yung epekto ng ibinulgar nitong Senator Amy Marcos patungkol doon sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Kumpirmado yung mga report na natanggap natin at yung mga isasagawa natin sanang operasyon noong 2012 ay ito ito yung mga kaparehong mga personalidad na tinukoy ng ating confidential informant. Ngayon dito sa sa issue na lubutang na patungkol kay Secretary Gibo Teodoro ay malaki yung posibilidad na ito ang ipilit ng Estados Unidos na ilagay sa panunungkulan bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas kung sakali na magkaroon sila ng tinatawag na junta. Diba? Kung magkaroon ng junta at magkaroon ng military adventurism, isave nila yung kanilang mga tumbong malamang sa alamang magmula doon sa hanay ng military. At ang isa sa mga nakikita na ilalagay dyan, base sa dikta, kung totoo man, base sa dikta ng Estados Unidos, siyempre, ang ilalagay nila yung mayroong kapakinabangan doon sa interest nila. At ito ay sa katauhan nitong si Secretary Gilbert Teodoro. Marami ang nagtatanong at maraming nagtataasan ng kilay bakit si Gibo Teodoro hindi naman yan ang constitutional successor. Kaya nga. Pero kung doon sa ang pag-uusapan natin ay interest ng Estados Unidos para sa kanilang mga depensang militar diyan sa sa hilagang ng ating mapa kung saan nandoon yung mga posisyon ng EDCA sites para idepensa ang bansang Taiwan laban diyan sa China. Baka magkagulatan na lamang. Ito malamang sa alamang posible talagang mangyari sapagkat ito gumagalaw itong administrasyong Marcos at mayroong mga mahihiwagang kamay na talaga na kumikilos para protektahan yung kanilang interes sapagkat patuloy yung kanilang naratibo sa paninira dito kay Vice President Sara Duterte na itong si Vice President Sara Duterte ay masyado ang inclination diyan sa bansang China. Bagamat walang katotohanan yan sapagkat ito namang ating Vice Presidente ay napaka naman dito yang gusto niyan maging kakampi ng lahat, kaibigan ng lahat At siyempre bilang Vice Presidente at isa do sa mga itinuturing at nasa ating constitution na constitutional successor naniniwala tayo na yan ay hindi magpapadala sa anumang propaganda o anumang mga sulsol na may mga interes dito sa ating bansa. Kaya na dyan, ang ginagawa nila, patuloy nilang sinisira at nakaprograma kung paano nila wawasakin ang imahe, pati na rin yung talagang political career
Hindi lang ano no, talagang hindi sila tumitigil. Katulad nitong mga ginagawa ng Administrasyong Marcos ano, diyan sa pagbawi sa Sandigan Bayan ng Parmali cases kung saan binawi ng ombudsman at mayroon tayong ano no, malaki yung ating paniniwala na itong kasong binawi ng ombudsman ay upang i-refine ipupulido yung kaso at yan sa kaso na yan na binawi nila sa Sandigan Bayan ay gagawa sila ng paraan upang maisahog ang dapat o gusto nilang maisahog diyan sa ano na yan. Diyan po sa ano niyan. Kaya nga diyan ano, ang isa sa mga nakikita natin na isasahog nila diyan ay itong si Senator Bongo. Yan po yung ano no. May tanong ano, sabi ni I stand with VP Sara, paano yung constitutional successor? Yun nga. Kasi nga ang nakasulat sa kasaysayan o sa ating constitution, ang constitutional successor kapag ang kasalukuyang pangulo ay namatay, nagkasakit o nagkaroon ng ano no, o hindi niya na kayang manungkulan, ang papalit ay yung constitutional successor, kundi yung vice president. Yan po yung nakasulat doon sa Article 7 ng 1987 Constitution. Yan po yun. Kaya lang, may mga pamamaraan silang ginagawa kung papaano nila aagawin ang gobyerno. Sapagkat nakikita na nila at nararamdaman nila na wala ng tiwala ang mas nakararaming mga Pilipino sa pamumuno nitong si Bongbong Marcos. Nawala na yung tiwala talagang gumuho na yung pagtitiwala ng mga tao na noon ay nananahimik at nag-oobserba lamang. Yan yung nakikita nila. Kaya nga hindi sila papayag na yung constitutional successor mismo ang papalit. Kaya nga ang ginagawa talaga nila ngayon ay sinisira itong si Vice President Sara Duterte. Yan po ngayon ang ginagawa nila no, at maliban diyan doon sa mga sinasabi na ano no, na mga destabilization issue no, na ipinupukol doon sa mga sumusuporta o taga-suporta nitong mga Duterte. Saan ka ba naman nakakita no? 'Di ba? Sabi ni Yuki, agent ng bayan, sampal sa muka ni Sexy yung papakontempt niya sa iyo noon, kasagsagan ng Pidayalix. Ay oo, yun nga ano. At alam niyo no, kaya nga sabi ko nga yung nangyari na yan na pagkaka-reveal nitong si Senator Amy Marcos ay talagang maraming tila mga nasampal. maraming mga ano no, dahil nga lahat halos ng mga ano no, lahat halos ng mga pangalan na naandoon ay yun yung mga nilalaman ng salaysay ng confidential informant. Yan po no. Oy, good morning Yan. Sabi ni It's Me, 1987 Constitution ang dapat pairalin. Yan. Siyempre, ang dapat talaga no. At alam niyo no, dito sa kinaroroonan ko ay talagang ang daming paruot pa rito no, na iba't ibang lahi no. Maraming mga turista ngayon dito sa ano no, sa bansang Japan. At ayan. Dapat ngayong umaga nando kami sa Mount Fuji. Kaya lang sabi ko nga dito sa mga kapatid ko, hindi, mag-ikot-ikot na lang tayo dito. I-enjoy na lang natin yung kapaligiran dito sa Tokyo. No? Kanina galing kami doon sa Shibuya, doon kay Hachiko, at doon sa may, yung doon sa crossing ng Shibuya. Tapos sabi ko, ka punta tayo ng Harajuku. Tapos mamaya, punta naman tayo ng Shinjuku. Yan, as balik tayo sa Ueno, kain tayo doon ng ng guro-guro. Guro-guro. Shoutout sa inyo. Sabi ni Has Garcia,
Di umano nakapaligid kay Ngag. Baka kasi sila ang gusto umupo. Kailan kaya pababa si Ngag? Ngangag na yan. Yan nga eh. Di ba? Pinoprotektahan talaga nila. Ang may interest lamang dito sa pananatili ni Bongbong Marcos ay yung mga nakapaligid. At isa pa dyan, ang isa rito, yung naratibo na sinasabi nila doon sa kanilang mga kaalyado na, o sige, kung papayag kayo na bababa si Bongbong Marcos, si Sara ang papalit. Hindi kayo ikukulong yan. Totodasin kayo niyan. Yun ganun ang sinasabi nila. Tinatakot nila yung kanilang mga kasamahan, lalo na yung mga kasama nilang nagnakaw. Alam nyo, ang isa sa mga matindi rito, yung ginawa nilang paglulustay sa pera ng bayan. Marami na mga opisyalis ng gobyerno, kahit sa sandatahang lakas, yung mga namumuno dyan, ito yung mga huwag kayong magagalit, real talk, real talk. Sa dami ng ninakaw nitong mga ito, natatakutan nilang mangyayari na itong si Bongbong Marcos ay mawala. Kaya mas gumagawa sila ng lahat ng paraan o ng mga contingencies para kung sakali matuloy na mapababa sa pwesto itong si Bongbong Marcos, ay masiguro nila nakakampi yung papalit. Yan po yan. Kaya nga, nung mabasa ko itong yung post nitong si patungkol dito kay Gibo Teodoro, talagang sabi ko, malapit talaga ito sa katotohanan, lalo na kung itong political system natin ay pinakikialaman ng Estados Unidos. Sila yung may mga interest diba? Sila yung mga may interest dito sa bansa natin. Yan. Sabi nitong si Buddy Jake Guerrero, tama talaga yung sinabi mo, Agent Morales, drug addict talaga si BBM. Ayun naman, wala naman tayong wala naman tayong anumang motibo patungkol dito sa pagiging drug addict nitong si Bongbong Marcos. Sapagkat sa atin trabaho lang 2012 pa natin na natalisod yung information na yan, at kung tayo ay mayroong masamang interes o intensyon, di sana nung tumakbo pa yan na Vice President. Di ba? Sana nung wala, hindi naman sa atin kasi trabaho lang Trabaho lang. Kaya yung mga information na patungkol doon sa sa pagiging drug addict nitong grupo nitong si Bongbong Marcos, naiwan yan doon sa PIDEA. Diba? Nandun yan. Sabi ni HB, papanagutin, sir, ang lahat na magnanakaw. Dapat talaga pinapapanagot yung mga yan. Sabi ni Regina Alberto, please impeach PBBM, Di Satanas, Romualdez, Bangag, Marcos, mahiya tayo sa mga mukha nyo. Ang kakapal ng mukha nila, sa totoo lang. Diba? Itong mga ito, sobra ang kakapal ng mga mukha. From Yuki, President Sara Duterte, yan. From Rami, iniintay lang ang talaga nila na ma-impeach si Sara. Saka pa bumaba si Bangag. Yan na lang talaga iniintay nila. Matanggal muna si Sara. Yan talaga. Ginagawa talaga nila, Yan yung Sabi ni Has Garcia, tama ka po sir, kung analyze mo ang revelations ni Amy, tama rin yung mga sinasabi mong explanation. Di umano mga alipores or nakapaligid yan kay Bangag. Takot sila sa sarili nilang multo, lalo na yung si Boy Agnas, isang bulate na lang, di napirma. Alam nyo, sa totoo lang, talagang ang kinatatakutan naman talaga nila yung pagbaba at pagpapalit si Vice President Sara Duterte. Kaya sila natatakot. Yan lang naman ang kinatatakutan nila Wala nang iba Takot sila doon sa ginawa nilang multo. Meron nga mga nagsasabi sa kanila na rin galing
mas matindi raw di umano itong si Vice President Sara Duterte kaysa dun sa tatay. 'Di ba? Yan yung mga sinasabi nila na mas nakakatakot itong si VP Sara kaysa dito kay Pangulong Duterte. Yan yung ano nila, yan yung mga naratibo nila. At ito pa, ang isa rin sa mga nakakatawa rito, yung mga sumisigaw, ha, na Marcos magnanakaw, ay sila pa ngayon, yung mga mistulang humihibon sa tumbong, ha, nitong bangag na si Marcos. Kaya nga, ibang-iba talaga, no? Sobrang-sobra na talagang yung, kung titingnan mo, talagang baliktad na baliktad talaga, no, ang mundo. Di ba? Baliktad na baliktad talaga eh. Yung talagang yung mga tao no na nag-aastang matino at malinis ayun yumayakap umiibig doon sa durugista, di ba? Sabi nitong si Felipe Sapa, totoo po yan. Yan yung nakikita natin na para bang sasabihin nila wag lang pababain ha. Kasi yung nasa paligid ni BBM, madelikado din, 'di ba? 'Yun, totoo 'yun. Mas takot sila, takot na takot sila na ang papalit si Vice President Sara. Kasi sa totoo lang sa dami ng ninakaw nila. Yan, sa dami ng ninakaw. Ngayon, nagkakagulo-gulo sila. Yung sinasabi na nag-resign, hindi pala nag-resign, tinanggal. 'Di ba? Tinanggal eh. Tinanggal talaga eh. Kumbaga sa ang ginawa na damage control ng Palasyo ng Malacanang ay papanagutin, ituro itong si Amena Pangandaman at saka itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan yung ginagawa nila na yung bang ito yung kasagutan doon sa kahilingan ng Iglesia ni Cristo doon sa rally na sinasabi papanagutin ang mga kawatan. Yung utak, di ba? Ngayon lumalabas na ipinahihiwatig nitong palasyo ng Malacanang na itong si Lucas Bersamin ang siyang utak ng nakawan diyan sa gobyerno. At ito yung sinasabi na kaya ito tinanggal ay upang magkaroon ng mga ng mga personalidad na mayroong ipapakita na kinasuhan. Yan yung gusto nilang palabasin. Kaya nga kung ako dito kaya Lucas Bersamin dapat magsalita ito, Magsalita ito, totoo ba, Lucas Bersamin na ikaw ay nakinabang mula doon sa 100 bilyong piso na sinasabi nitong si Congressman Saldico na ipinasingit ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi kaya na yung 2.85 billion na sinasabi ni Yusek Bernardo, magtataka ka talaga anong kinalaman ng isang Yusek Ulaybar dito sa pondong nakaparada diyan sa executive sa Office of the Executive Secretary. Diba? Kaya nga kung titingnan natin kung i-matrix natin, ano kaugnayan ng isang Yusek Ulaybar na nandun sa Yusek ng DepEd? Ulaybar at itong si Secretary Amena Pangandaman ay mayroong something, di ba? Hindi kaya yun? May mga nagsasabi na ito daw Yusek Ulaybar na ito at si Secretary Pangandaman o Amena Pangandaman ay parang may something bembang o something labing parang gano'n Itong si Yusek Ulaybar ay nagiging middleman between dyan sa DPWH at dyan sa Office of the Executive Secretary. Siyempre pondo
Pondo ang mga pinag-uusapan eh. Ang pondo eh, siyempre ang nakakaalam niyan eh, DBM, di ba? Eh, kung titingnan natin, itong si Yusek Olaybar eh, siyempre nasa DepEd yan, di ba? Ano naman kinalaman nito dun sa tanggapan na Executive Secretary? Ganun din naman dun sa mga pondo. Di ba? Ano bang ano nito? Di ba? Ano bang impluwensya? O ano bang kapangyarihan meron ito? Ha? Bakit basta ito eh, talagang nakikipag-usap sa isang Yusek Bernardo ng DPWH, ha? Para ito ay magano no, maglatag ng kanyang ano no, ng kanyang sinasabi na gawa ng paraan at 15%, di ba? Eh, kaya nga kung titingnan natin, kung i-matrix natin, ano kaya meron, di ba? Ano kaya meron? Anong klaseng relasyong bembang o relasyong pagkakaibigan o relasyong ano, no? Hindi natin ano, no? Huwag naman sanang mamasamain, ano? Kasi ang bembang, eh ano to, maraming ano to, maraming kahulugan. Po pwedeng yung bembang, eh po pwedeng ikembot-kembot yan, pwedeng isayaw-sayaw, at pwedeng ano, di ba? Yung mga bembang. Nasama ko na lang kayo dito sa aking ano, andito ako dito sa Midji, ha? Sa Midji. Yun. Yan. Nandito ako. Ganda-ganda lang ako dito sa mga barilis na ito eh. Di ba? Kung mapapansin niyo, yan. Yan yung mga barilis na yan. Barrels of sake. At pansamantala, magpapaalam muna tayo. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat.